ang silid-imbakan ng mga VIP sa ika-22 palapag ng Vidal Imperial Hotel ay karaniwang tahimik at amoy malinis na linen. Ngunit ng gabing iyon ang hangin sa loob ay mabigat, tila pinipiga ang hininga ni Maureen. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw ng pabalya at walang awang ibinuhos ni Annabel, ang supervisor ng mga tagalinis, ang laman ng lumang bag ni Maureen sa ibabaw ng metal na mesa. Ang mga bagay na maingat na itinago ni Maureen ay nagkawatak-watak. Bumagsak ang isang rolyo ng malinis na gasa, 2 bote ng mamahaling antiseptic solution na ginagamit lamang sa mga sugat ng mga piling bisita at ilang piraso ng sabon. Ang tunog ng mga boteng gumulong at tumama sa gilid ng mesa ay tila hatol ng kamatayan para sa kanyang trabaho. Tumayo si Maureen na nanginginig ang mga tuhod na kayuko at hindi makatingin ng diretso. Mahigpit niyang pinagsiklop ang kanyang mga magaspang na kamay sa harapan ng kanyang uniforme. Tiningnan siya ni Annabel mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit at pagkasuklam. Sinabi ni Annabel na matagal na siyang nagdududa kung bakit laging nauubos ang mga medical supplies sa palapag na yon at ngayon ay hawak na niya ang ebidensya. Tinawag niyang magnanakaw si Maureen, isang taong walang utang na loob, sa kumpanyang nagbibigay sa kanya ng makakain. Bago pa man makasagot si Maureen upang magpaliwanag, bumukas ang mabigat na pintuan ng silid-imbakan. Pumasok ang isang babaeng ang presensya ay sapat na upang magpatahimik sa buong silid. Siya ay si Vanessa Vidal, ang nakababatang kapatid ng CEO at ang kasalukuyang Director of Operations ng hotel. Ang kanyang suot na sapatos ay lumikha ng matalim na tunog. Sa bawat hakbang sa makintab na sahig bawat isa ay tila nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan at mataas na katayuan. Tiningnan ni Vanessa ang mga nakakalat na gamit sa ibabaw ng mesa at pagkatapos ay bumaling kay Maureen na may ngiting puno ng pangiinsulto. Nagtanong siya kung gaano kababa ang uri ng isang tao para magnakaw ng mga gasa at gamot na pag-aari ng pamilya Vidal. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ni Vanessa ay sinadyang idiin upang iparamdam kay Maureen na siya ay isang dumi na hindi nararapat tumuntong sa lugar na yon. Sinabi ni Vanessa na ang mga taong katulad ni Maureen ay mga linta na sumisipsip sa yaman ng kanilang pamilya. Nakagat ni Maureen ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa kahihiyan, isang matinding hiya na parang pinupunit ang kanyang pagkatao sa harap ng mga taong ito. Ngunit mas mabilis pa sa kanyang kahihiyan ay ang takot para sa kanyang inang si Consuelo. Kung mawawalan siya ng trabaho at maipapakulong na ngayong gabi, walang maglilinis sa mga nagnanaknak na sugat ng kanyang ina. Walang magpapakain kay Zane. Kinailangan niyang lunukin ang kanyang dangal. Sa isang basag at namamaos na tinig nagmakaawa si Maureen. Pinaliwanag niyang hindi niya ibinebenta ang mga gamot. Sinabi niyang kailangan lamang ito ng kanyang inang may sakit na nakaratay sa higaan at walang kakayahang magpagamot. Nangako siyang ibabawas sa kanyang maliit na sahod ang bawat sentimo ng mga nakuha niya. Huwag lamang siyang i-turn over sa mga pulis. Ngunit walang awa sa mga mata ni Vanessa. Nag-utos siya kay Annabel na tumawag agad ng seguridad at ihanda ang mga pulis. Ayon kay Vanessa, walang puwang ang mga malungkot na kwento ng mga mahihirap sa loob ng kanyang hotel. Habang inaabot ni Annabel ang telepono sa pader, muling bumukas ang pinto. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Ang kanyang suot na madilim na suit ay tila humigop sa liwanag ng silid. Si Dennis Vidal, ang 32 taong gulang, na CEO ng Vidal Group ay nakatayo sa hamba ng pinto. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit may dalang bigat na nagpatigil kay Annabel sa pagdial ng numero. Tiningnan ni Dennis ang kabuuan ng eksena. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa mga nakakalat na medikal na kagamitan. Pagkatapos ay kay Vanessa na nakapamewang at huli ay kay Maureen. Napansin ni Dennis ang nanginginig na balikat ni Maureen at ang mga kamay nitong namumula sa sobrang higpit ng pagkakakuyom. Napansin din niya na walang kahit anong mamahaling gamit mula sa mga bisita ang nasa mesa. Walang alahas,
Walang pera, walang mamahaling alak. Puro gas sa alkohol at sabon. Nagtanong si Dennis kung ano ang nangyayari sa isang boses na mababa at pantay, ngunit nagtataglay ng buong autoridad ng isang pinuno. Mabilis na nagpaliwanag si Vanessa ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki dahil nahuli nila ang isang tiwaling empleyado. Iginigiit niya na kailangang gawing halimbawa si Maureen upang hindi natularan ng ibang mga tagalinis. Lumapit si Dennis sa mesa. Kinuha niya ang isang bote ng antiseptic at pinagmasdan ito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Maureen ng tuwid sa mga mata. Inaasahan niyang makakita ng isang kriminal na nahuli sa akto, naghahanap ng palusot at umiiwas ng tingin. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Maureen ay isang kakaibang uri ng katapangan na nakabalot sa matinding desperasyon. Ang mga mata ng isang taong handang isuko ang sarili para sa ibang tao. Sa halip na sumang-ayon sa kanyang kapatid, nagbigay ng utos si Dennis na nagpabigla sa lahat. Sinabi niya kay Annabel na ibaba ang telepono. Wala munang tatawag ng pulis. Namilog ang mga mata ni Vanessa sa galit at pagkabigla. Hinarap niya ang kanyang kapatid at itinaas ang kanyang boses, pilit na ipinaglalaban na ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit ano pa ang dahilan. Sinabihan niya si Dennis na nagpapakita ito ng kahinaan bilang isang CEO kung palalampasin ang ganitong gawain. Hindi tinaasan ni Dennis ng boses ang kanyang kapatid. Sa halip sinabi niya ng malamig at may diin na siya ang nagpapatakbo ng kumpanya at siya ang magdedesisyon kung kailan tatawag ng pulis at kung kailan magsasagawa ng sariling investigasyon. Ipinag-utos niya na bumalik na si Vanessa sa kanyang opisina dahil siya na ang bahala sa sitwasyon. Ang mukha ni Vanessa ay namula sa matinding galit dahil sa pagpapahiya sa kanya ng sariling kapatid sa harap ng isang hamak na tagalinis at ng isang supervisor. Hindi siya makapaniwala na kinampihan ni Dennis ang isang magnanakaw kaysa sa kanya. Sa isang marahas na galaw na dala ng nag-uumapaw na puot, lumapit si Vanessa kay Maureen. Walang pag-aalinlangan hinablot ni Vanessa ang plastic na name tag na nakakabit sa dibdib ng uniforme ni Maureen. Ang lakas ng paghablot ay nagpunit ng kaunting tela sa blusa nito. Sa pamamagitan ng matinding pandidiri, ibinato ni Vanessa ang name tag sa sahig. Tumama ang maliit na plastic sa sapatos ni Maureen bago gumulong palayo. Dinuro ni Vanessa si Maureen at sinabing kahit kailan ay hindi nito mababago ang katotohanan na isa lamang itong basurera na nagpapakain sa pamilya nito ng mga ninakaw na gamit. Matapos bitawan ang mga masasakit na salitang yon, padabog na lumabas si Vanessa ng silid, naiwan ang isang mabigat na katahimikan. Sumunod din sa paglabas si Annabel matapos siyang senyasan ni Dennis na umalis na. Naiwan silang dalawa sa loob ng silid. Nakatingin si Dennis sa name tag na nakadapa sa malamig na sahig. Tiningnan niya si Maureen, naghihintay kung ano ang gagawin nito. Nakita niya ang pagtulo ng isang patak ng luha mula sa mata ni Maureen. Mabilis itong pinunasan ng likod ng kanyang kamay. Nanginginig ang buong katawan ni Maureen, ngunit unti-unti niyang ibinaba ang kanyang sarili. Lumuhod siya sa malamig na sahig at maingat na pinulot ang kanyang name tag na itinapon ni Vanessa. Para kay Maureen, hindi lamang yon isang piraso ng plastik. Iyon ang kanyang dangal, ang kanyang paraan, upang mabuhay ang nag-iisang tulay na nagdudugtong sa buhay niya at ng kanyang ina at anak. Mahigpit niyang hinawakan ang name tag laban sa kanyang dibdib habang dahan-dahang tumatayo. Sinabi ni Dennis kay Maureen na iligpit ang kanyang mga gamit at tapusin ang kanyang shift para sa gabing iyon. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi rin niya sinabi kung sisante na ba ito o kung ipapakulong kinabukasan. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko at hindi mabasa. Mabilis na nilinaw ni Maureen ang kanyang mga gamit isinilid sa lumang bag at nagpasalamat sa isang halos hindi marinig na bulong bago siya nagmamadaling lumabas ng silid upang bumalik sa paglilinis ng mga pasilyo. Nang mag-isa na lamang si Dennis sa silid-imbakan, nilapitan niya ang mesa. May isang patak ng dugo roon mula sa labi ni Maureen na nakagat nito ng mariin kanina upang pigilan ang sariling umiyak ng malakas.
Isang simpleng patak ng dugo ng isang manggagawa sa loob ng isang palasyong pag-aari ng kanyang pamilya. Isang kaisipan ang nabuo sa isip ni Dennis. Ayon sa mga ulat, halos araw-araw inilalabas ni Maureen ang mga katiting na gamot na yon. Hindi iyon gawin ng isang kriminal na nagpaplano ng malaking nakaw. Iyon ay kilos ng isang taong ginagawa ang lahat upang may mapanatiling buhay. Tumalikod si Dennis at lumabas ng silid. Sa halip na bumalik sa kanyang komportableng opisina upang basahin ang mga financial reports, nagdesisyon siyang bumaba sa parking lot. Hihintayin niya ang pagtatapos ng shift ni Maureen. Kailangan niyang makita ng kanyang sariling mga mata kung saan dadalhin ng babaeng iyon ang mga ninakaw na gamot. Gusto niyang malaman kung anong uri ng katotohanan ang nagtatago sa likod ng desperadong mga mata nito. Hindi alam ni Dennis na ang gabing iyon at ang desisyong iyon ang magiging tulay upang mabuksan ang isang nakaraang matagal nang ibinaon ng kanyang ama sa limot. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humaplos sa mukha ni Dennis nang ibaba niya ang bintana ng kanyang mamahaling sasakyan. Mula sa kanyang kinapaparadahan sa tapat ng service exit ng hotel, tahimik niyang hinintay ang paglabas ni Maureen. Hindi niya tinawagan ng pulisya at lalong hindi niya ipinaubaya sa mga gwardiya ang investigasyon. May isang bahagi ng kanyang pagkatao na nag-udyok na kailangan niyang makita ang buong katotohanan gamit ang kanyang sariling mga mata. Makalipas ang halos kalahating oras, lumabas si Maureen mula sa pintuang bakal. Nakasuot ito ng kupasing jacket sa ibabaw ng kanyang sibilyan na damit at mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib ang lumang bag na pinaglagyan ng mga kinuha niyang gamot. Ang bawat hakbang ng babae ay mabilis at puno ng pag-iingat, tila isang taong hinahabol ng oras. Sinundan ni Dennis si Maureen. Ang makina ng kanyang sasakyan ay halos walang tunog habang binabagtas niya ang mga kalsada sa di kalayuan sa naglalakad na babae. Nang sumakay si Maureen sa isang pampasaherong jeep na natiling nakabuntot ang sasakyan ni Dennis, ang mga maluluwang at sementadong kalsada ng sentro ng negosyo ay unti-unting napalitan ng mga makikipot at baku-bakong daanan. Ang naglalakihang mga gusaling gawa sa salamin ay naglaho at napalitan ng mga dikit-dikit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero kahoy at hollow blocks. Dumating sila sa isang bahagi ng lungsod kung saan ang anino ng kahirapan ay nakalatag sa bawat kanto, isang mundong labis na naiiba sa karangyaan ng Vidal Imperial Hotel. Bumaba si Maureen sa isang madilim na kanto at mabilis na naglakad papasok sa isang masikip na eskinita. Itinabi ni Dennis ang kanyang sasakyan sa isang bakanteng lote at pinatay ang makina. Lumabas siya. Ang kanyang makintab at mamahaling sapatos na katad ay tumapak sa maputik na kalsada. Amoy ng estero basa at nabubulok na kahoy at usok ng uling ang sumalubong sa kanyang pangamoy. Hindi siya sanay sa ganitong kapaligiran, ngunit nagpatuloy siya sa paglalakad nang walang ingay sinundan ng direksyon na tinahak ni Maureen. Huminto si Dennis sa tapat ng isang maliit na barong-barong na nasa dulo ng eskinita. Ang bubong nito ay nakatali lamang ng kawad sa isang poste upang hindi liparin ng hangin. May isang bintana sa gilid na ang salamin ay basag at natatakpan lamang ng manipis at lumang kurtina. Dahil sa siwang na dulot ng hangin na nagpapasayaw sa kurtina, malinaw na nakikita ni Dennis ang loob ng bahay. Humakbang siya ng mas malapit at sumilip. Ang nakita niya sa loob ay isang eksenang nagpabigat sa kanyang paghinga. Sa isang maliit at manipis na higaan, sa sulok ng kwarto, may isang matandang babaeng nakaratay. Ang mukha nito ay nakapaling sa kabilang direksyon. Tanging ang puting buhok at panginginig ng manipis na katawan ang nakikita ni Dennis. Lumuhod si Maureen sa sahig katabi ng higaan ng matanda. Dahan-dahan nitong binuksan ang lumang bag at inilabas ang gasa at ang bote ng antiseptic na naging dahilan ng muntikan na nitong pagkakakulong kanina. Walang bahid ng pagnanasa sa pera sa mga galaw ni Maureen. Walang lihim na transaksyon upang ibenta ang mga iyon. Itinaas ni Maureen ang kumot at tumambad ang isang malaking sugat sa binti ng matanda, isang malalang komplikasyon.
Marahil ng diabetes na matagal nang hindi napapatingnan sa doktor. Ang laman ay namumula, nagnanaknak, at nagpapakita ng matinding impeksyon. Gamit ang antiseptic, mula sa hotel ni Dennis, maingat na nilinis ni Maureen ang sugat. Napangiwi ang matanda dahil sa hapdi, ngunit sinubukan nitong huwag dumaing. Nagsalita si Maureen sa isang malambing na tinig, pilit na pinapakalma ang matanda at sinasabing konting tiis na lamang at giginhawa rin ang pakiramdam nito. Habang pinapanood iyon, naramdaman ni Dennis ang isang matinding suntok sa kanyang konsensya. Ang babaeng ininsulto ng kanyang kapatid na si Vanessa, ang babaeng tinawag nilang Linta, at magnanakaw ay ginagawa lamang ang lahat upang dugtungan ang buhay ng kanyang ina. Para kay Maureen, ang mga ninakaw na gamot ay hindi para sa luho, kundi isang desperadong hakbang upang hindi mamatay ang taong mahal niya. Bago pa man makapag-isip si Dennis ng kanyang susunod na gagawin, isang binatilyo ang pumasok sa loob ng maliit na kwarto. Siya ay si Zane, ang 16 na taong gulang na anak ni Maureen. Ang kanyang damit ay madumi at pawisan, marahil ay galing sa pagbubuhat ng mga gulay sa palengke. Ang mukha ng bata ay bakas ang matinding pagod at galit sa mundo na hindi nararapat sa kanyang murang edad. Inilapag ni Zane ang ilang piraso ng barya sa ibabaw ng maliit na lamesa at humarap sa kanyang ina. Sa isang nanginginig ngunit palaban na boses, sinabi ni Zane na ayaw na niyang pumasok sa eskwela kinabukasan. Ipinagtapat niya na kinausap na niya ang tagapamahala sa construction site sa kabilang kanto at pumayag itong tanggapin siya bilang kargador ng semento. Ayon kay Zane, kung magtatrabaho siya ng buong araw, makakabili sila ng totoong gamot para sa kanyang lola at hindi na kailangan pang magnakaw ng kanyang ina mula sa hotel. Natigilan si Maureen sa ginagawa. Binitiwan niya ang gasa at mabilis na tumayo. Binalaan niya ang kanyang anak na huwag nitong ititigil ang pag-aaral dahil iyon lamang ang tanging paraan upang makaahon sila sa hirap. Ngunit matigas ang paninindigan ni Zane. Sinumbatan niya ang kanyang ina, sinabing walang kwenta ang diploma kung mamamatay naman ang kanyang lola nang dahil sa kawalan ng pera. Sinabi ni Zane na pagod na siyang makita ang kanyang ina na lumuluhod sa mga mayayamang tao para lang magkapera. Ang mga salitang iyon ay tumama sa pinakamasakit na bahagi ng puso ni Maureen. Sa udyok ng matinding emosyon, halo-halong pagkabigo, pagod at takot para sa kinabukasan ng kanyang anak, iniangat ni Maureen ang kanyang kanang kamay. Isang malakas na tunog ng paglapat ng palad sa pisngi ang bumasag sa katahimikan ng maliit na bahay. Sinampal ni Maureen si Zane ng buong lakas. Ang mukha ng binatilyo ay napaling sa isang tabi dahil sa lakas ng tama. Nabalot ng matinding katahimikan ng loob ng kwarto. Nakatingin lamang si Zane sa lapag, hawak ang namumula niyang pisngi. Ang kamay ni Maureen ay nanatiling nakataas sa ere, nanginginig at tila hindi makapaniwala sa kanyang sariling nagawa. Unti-unting bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Maureen. Ang kanyang katapangan na ipinakita kanina sa harap ni Vanessa ay tuluyang gumuho. Humagulhol siya ng malakas, isang pag-iyak na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagdurusa. Mabilis niyang hinigit ang kanyang anak at niyakap ito ng napakahigpit. Ibinulong niya sa tainga ni Zane ang paulit-ulit na paghingi ng tawad na sinasabing ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at nakikiusap na huwag nitong sirain ang sarili nitong kinabukasan dahil hindi niya mapapatawad ang sarili kung matutulad si Zane sa kanya. Umiyak din si Zane at yumakap pabalik sa kanyang ina. Pareho silang nakatayo sa gitna ng madilim na kwarto, hawak ang isa't isa bilang tanging sandata laban sa kalupitan ng kanilang tadhana. Sa labas ng bintana, nanikip ang dibdib ni Dennis. Hindi siya sanay makakita ng ganitong uri ng lantarang pagdurusa. Sa mundo niya, ang mga problema ay nalulutas ng pera at pirma sa kontrata. Ngunit dito ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa isang basag na bote ng gamot. Dahil sa ingay ng pag-iyak ng mag-ina, nagising ang matandang babae na nakaratay sa higaan. Dahan-dahan itong lumingon upang tingnan ang kanyang anak at apo. Pilit nitong iniangat ang kanyang nanginginig na kamay
upang abutin sila. Sa pagkakataong yon, isang pumapalyang ilaw mula sa poste sa labas ng kalsada ang tumama sa loob ng kwarto at nasinaga nito ng buo ang mukha ng matandang babae. Napatigil ang paghinga ni Dennis. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Ang mga kunot sa noo, ang hugis ng mga mata, at ang ekspresyon ng pag-aalala na nakapinta sa mukha ng matanda. Kahit na inubos na ito ng sakit at panahon, ay hindi niya kailanman malilimutan. Napaatras si Dennis. Ang kanyang sapatos ay sumabit sa isang lumang latang basurahan sa gilid ng eskinita. Ang pagbagsak ng lata ay lumikha ng isang matalim na kalampag na umalingaw-ngaw sa malamig na gabi. Hindi niya ininda ang tunog. Ang buo niyang atensyon ay nakapako pa rin sa mukha ng matandang babae sa loob ng bahay. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang matandang nakaratay roon, ang inang pinagnanakawan ni Maureen ng gamot mula sa hotel upang mabuhay ay walang iba kundi si Consuelo, si Yaya Consuelo, ang babaeng nag-alaga kay Dennis noong siya ay bata pa nang pumanaw ang kanyang ina. Ang babaeng naghele sa kanya tuwing gabi, nagluto ng kanyang mga paboritong pagkain, at naging ina niya sa loob ng 19 na taon, habang ang kanyang amang si Don Francisco ay walang inatupag kundi ang magpalago ng yaman ng pamilya. At ngayon, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buong buhay nito ay nakaratay sa isang maruming barong-barong na bubulok ang binti at itinataboy ng mismong kumpanyang pinag-alayan nito ng lakas at panahon. Naramdaman ni Dennis ang isang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura habang ang bigat ng isang nakabaong katotohanan at utang na loob ay sabay-sabay na bumagsak sa kanyang mga balikat. Hindi nakatulog si Dennis ng gabing iyon. Ang malambot at mamahaling kutsyon ng kanyang kama sa penthouse ay tila puno ng tinik. Bawat pagpihit niya ay may kasamang matinding bigat sa dibdib. Nakatitig lamang siya sa madilim na kisame. Ang isipan ay bumabalik-balik sa mukha ni Yaya Consuelo na nakaratay sa maruming barong-barong. Ang binti nito ay nagnanaknak at ginagamot lamang ng ninakaw na antiseptic mula sa kanyang sariling hotel. Ang mga alaala ng kanyang kabataan na matagal nang ibinaon ng abalang buhay bilang CEO ay biglang bumangon at nanalasa sa kanyang utak. Naalala niya ang isang luma at gulanit na backpack noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Isang araw, matapos mamatay ang kanyang ina, pumasok siya sa eskwela na may punit na bag dahil walang oras ang kanyang amang si Don Francisco upang bumili ng bago. Nang sumunod na araw, nakapatong na sa kanyang kama ang isang bagong backpack na kulay asul. Hindi kailanman inangkin ni Don Francisco ang pagbili niyon. Ngayon malinaw na sa kanya na si Yaya Consuelo ang gumastos mula sa sarili nitong maliit na sahod upang hindi siya pagtawanan ng mga kaklase niya. Naalala rin niya ang mainit na sabaw ng manok na inihahain ni Yaya Consuelo tuwing madaling araw kapag siya ay nilalagnat at walang ibang kasama sa malaking mansyon kundi ang mga katulong. Si Consuelo ang naging ina niya sa loob ng 19 na taon. Ang babaeng iyon ang nagbuo sa kanyang pagkatao bago siya maging isang malamig at kalkuladong negosyante. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit nauwi sa ganoong kalagayan ang babaeng nag-alay ng halos buong buhay nito sa kanilang pamilya. Bakit kailangang magnakaw ng anak nitong si Maureen ng gamot sa hotel? Nasaan ang pensyon nito? Nasaan ang tulong mula sa kanyang ama? Kinaumagahan, bago pa man mag-umpisa ang opisyal na oras ng trabaho, sa Vidal Imperial Hotel, nakaupo na si Dennis sa loob ng kanyang opisina. Ang kanyang panga ay magkatikom, ang mga mata ay may madilim na anino ng puyat at pagkabagabag. Pinasadahan niya ng tingin ang tahimik na telepono sa ibabaw ng kanyang makintab na lamesa. Sa halip na tawagan ang Human Resources Department upang sibakin si Maureen dahil sa insidente kagabi, ipinag-utos niya sa kanyang sekretarya na ipatawag agad ang babae sa kanyang opisina. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto. Pumasok si Maureen. Nakasuot pa rin ito ng parehong uniforme ng tagalinis, subalit ngayon ay mas malinis at maayos ang pagkakaplansa bagamat may manipis na tahi sa bandang dibdib kung saan pinunit ni Vanessa ang name tag nito kagabi. Ang mukha ni Maureen ay maputla, ang mga mata ay namamaga
at nakayuko inihahanda na ang sarili sa formal na pagpapatalsik sa kanya. Itinuro ni Dennis ang silya sa harap ng kanyang lamesa at inalok siyang umupo. Nag-aalangan man, sumunod si Maureen. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang uniforme, naghihintay ng hatol na magtatapos sa kanyang pinagkukunan ng ikabubuhay. Sa halip na iabot ang isang termination paper, isang malalim at nanginginig na buntong hininga ang pinakawalan ni Dennis. Tiningnan niya ng diretso ang babaeng nasa kanyang harapan. Sinimulan ni Dennis ang pag-uusap sa pamamagitan ng isang tanong na nagpatigil sa paghinga ni Maureen. Tinanong niya kung ang ina nitong may sakit na nakaratay sa bahay sa Tondo ay si Consuelo, ang babaeng nagsilbi bilang yaya sa mansyon ng mga Vidal sa loob ng halos 2 dekada. Napaangat ng tingin si Maureen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagtataka kung paano nalaman ng CEO ang tungkol sa kanyang ina. Wala siyang binanggit kay Vanessa o kahit kanino sa hotel tungkol sa nakaraan ng kanyang ina. Para kay Maureen, ang nakaraan sa mansyon ng mga Vidal ay isang sugat na matagal na nilang pilit pinaghihilom. Sa halip na sumagot, nang may pag-alinlangan na palitan ng isang malamig na katigasan ang mukha ni Maureen, ang kanyang naunang takot na masisante ay unti-unting napawi, pinalitan ng isang matinding hinanakit na matagal na niyang kinikimkim. Tumango si Maureen bilang pagsang-ayon ng kanyang mga mata ay hindi kumukurap at diretsong nakatingin sa mga mata ni Dennis. Tinanong ni Dennis kung bakit matapos ang napakaraming taon ng serbisyo at katapatan ay nakita niya kagabi na ganoon ang sinapit ni Consuelo. Tinanong niya kung saan napunta ang perang ibinayad ng kanyang ama bilang retirement pay nung umalis ito sa mansyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maureen. Ang nangiting iyon ay puno ng puot at pagkasuklam. Ibinagsak ni Maureen ang kanyang pagiging sunod-sunuran bilang isang simpleng tagalinis. Ang babaeng nanginginig kagabi sa harap ni Vanessa ay naglaho. Ngayon, sa harap ni Dennis, siya ay isang anak na lumalaban para sa hustisya ng kanyang ina. Pinasabog ni Maureen ang katotohanan na parang isang bombang matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa. Ikinuwento niyang hindi kailanman nagretiro ang kanyang ina ng kusa. Pinalaya si Consuelo. Habang sinasabi iyon, unti-unting tumaas ang boses ni Maureen. Isinalaysay niya na nang magsimulang magkasakit si Consuelo, 10 taon na ang nakararaan nung nagsimulang lumabo ang paningin nito at humina ang mga binti. Dahil sa diabetes, itinuring na itong pabigat ng pamilya Vidal. Sa halip na ipagamot bilang pagkilala sa utang na loob, sa pag-aaruga nito kay Dennis, walang awang ipinatawag ni Don Francisco si Consuelo sa opisina nito. Sa tulong ng mga mamahaling abogado ng kumpanya, pinilit ni Don Francisco na papirmahin si Consuelo sa isang dokumento ng voluntaryong pagbibitiw na may kasamang maliit at nakakainsultong halaga ng salapi na hindi man lang aabot para sa 6 na buwang gamutan. Ayon kay Maureen, tinawag ng ama ni Dennis ang pagtatanggal sa kanyang ina na isang simpleng pag-iwas sa karagdagang gastos medikal. Isang desisyon na mas mahalaga ang pera kaysa sa buhay ng isang taong naging pamilya na nila. Napatayo si Dennis mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa ibabaw ng lamesa ng may matinding puwersa. Ang bawat salitang binitawan ni Maureen ay tumusok sa kanyang pagkatao na parang patalim. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ama, ang lalaking tinitingala niya bilang haligi ng kanilang imperyo, ay may kakayahang gumawa ng ganoong kasuklam-suklam na pagtatraidor sa mismong taong nagpalaki sa kanya. Tumayo rin si Maureen, hindi nagpapatinag sa laki ni Dennis o sa kapangyarihan nito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang patuloy na ibinubuhos ang kanyang saloobin. Sinumbatan niya si Dennis, tinanong kung nasaan ang konsensya ng mga Vidal nung mga panahong nagmamakaawa ang kanyang ina na huwag silang paalisin sa mansyon dahil wala silang ibang mapupuntahan. Ipinamukha ni Maureen na habang si Dennis ay nag-aaral sa ibang bansa at namumuhay ng marangya ang babaeng nag-alaga sa kanya, ay unti-unting nabubulok sa isang madilim na eskinita nang walang pambili ng gamot dahil inagaw ng kanyang ama ang karapatan nito
sa maayos na pensyon. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa malaking opisina matapos bitawan ni Maureen ang mga salitang iyon. Ang matinding paghinga ng dalawa lamang ang naririnig. Tiningnan ni Dennis ang nanginginig na mga kamay ni Maureen, mga kamay na nagkuskos ng mga sahig ng kanyang hotel habang ang kanyang sariling ina ay nakaratay at namamatay ng dahan-dahan. Ang bigat ng katotohanan ay tuluyang dumagan kay Dennis. Ang buong imperyo ng Vidal Group, ang posisyon niya bilang CEO, ang yaman at karangyaan na ipinagmamalaki ng kanyang kapatid na si Vanessa, lahat ng iyon ay nakatayo sa ibabaw ng mga inutang na loob na kailanman ay hindi nila binayaran. Isang matinding kahihiyan ang naramdaman ni Dennis, isang hiyang umabot hanggang sa kanyang kaluluwa. Humingi si Dennis ng tawad sa isang boses na halos mabasag sa sobrang emosyon. Sinabi niyang wala siyang alam sa ginawa ng kanyang ama. Ipinaliwanag niya na nasa London siya ng panahong yun upang mag-aral at ang sinabi lamang sa kanya ni Don Francisco ay umuwi na si Consuelo sa probinsya upang magpahinga. Ngunit hindi sapat ang isang simpleng paghingi ng tawad para kay Maureen. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at isinukbit ito sa kanyang balikat. Bago siya tuluyang lumabas ng opisina, lumingon siya kay Dennis. Sinabi niyang hindi mabibili ng paghingi ng tawad ang mga binting na walan ng lakas at hindi nito maibabalik ang dignidad na ninakaw ni Don Francisco sa kanyang ina. Sinabi ni Maureen na mas pipiliin pa niyang makulong dahil sa pagnanakaw ng gamot kaysa tanggapin ang awa ng isang Vidal. Matapos yun, tuluyan ang lumabas si Maureen ng opisina at pabagsak na isinara ang pinto, iniwan si Dennis na tulala at nag-iisa sa gitna ng kanyang magarang silid. Naramdaman ni Dennis ang pag-akyat ng matinding puot, hindi kay Maureen, kundi sa kanyang sariling dugo. Ang lalaking tiningala niya ay isang halimaw na walang pagpapahalaga sa kapwa. Ang salitang utang na loob ay tila isang biro na lamang para kay Don Francisco. Mabilis na dumampot si Dennis ng susi ng kanyang sasakyan mula sa lamesa. Naglakad siya palabas ng opisina, nilagpasan ang kanyang naguguluhang sekretarya. Nang walang anumang pasabi, pumasok siya sa elevator at pinindot ang ground floor. Sa bawat segundong pagbaba ng elevator, nadaragdagan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Wala na siyang pakialam sa mga naka-schedule niyang pulong para sa araw na yon. Wala siyang pakialam sa mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Ang tanging nasa isip niya ay ang pumunta sa mansyon ng mga Vidal. Kailangan niyang harapin si Don Francisco. Kailangan niyang singilin ang kanyang ama para sa mga kasalanang nagpasira sa nag-iisang taong naging ina niya. Ang araw na yon ang magiging simula ng pagbagsak ng tabing ng mga kasinungalingan ng kanilang pamilya. Ang mansyon ng mga Vidal sa Dasmariñas Village ay balot ng katahimikan at karangyaan. Ang mga naglalakihang chandelier ay nagbibigay ng mainit at ginintuang liwanag sa mahabang hapagkainan na yari sa pinong kahoy na mahogany. Sa magkabilang dulo ng mesa nakaupo si Don Francisco at ang anak nitong si Vanessa. Abala si Vanessa sa paghiwa ng kanyang steak habang masayang ibinabahagi sa kanyang ama ang nangyari kagabi sa hotel, kung paano niya ipinahiya at muntik nang ipakulong ang isang tagalinis na nahuling nagnanakaw ng mga gamot. Nakangisi si Vanessa habang inilalarawan ang pamumutla at panginginig ni Maureen. Si Don Francisco sa kabilang banda ay tahimik lamang na nakikinig habang humihigop ng mamahaling red wine. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Para sa kanya, ang mga empleyado ay mga numero lamang sa isang spreadsheet at ang mga nagnanakaw ay dapat alisin na parang mga peste. Sumang-ayon siya sa ginawa ng kanyang anak. Idinagdag na ang kahinaan ni Dennis bilang CEO ay nagiging hadlang sa pagpapanatili ng disiplina sa kanilang kumpanya. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang bumukas ng malakas ang malalaking pintuan ng dining room. Pumasok si Dennis. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit na hindi pa nakikita ni Don Francisco o ni Vanessa kailanman. Mabilis ang bawat hakbang niya palapit sa hapagkainan. Hindi pinapansin ang mga gulat na katulong na mabilis na umatras sa gilid ng silid.
Tumigil si Dennis sa gilid ng mesa, eksaktong nasa pagitan ng kanyang ama at kapatid. Tinitigan niya si Don Francisco nang diretso sa mata ang galit ay kumukulo sa kanyang mga ugat. Tinanong ni Dennis ang kanyang ama kung alam ba nito ang pangalan ng tagalinis na muntik nang ipakulong ni Vanessa kagabi. Tinanong niya kung alam ba ng lalaking nakaupo sa kabisera na ang ina ng tagalinis na yon ay ang babaeng nagpalaki sa kanya nag-alaga sa kanya noong mamatay ang kanyang sariling ina at nagsilbi sa mansyong ito ng halos 20 taon. Napatigil si Vanessa sa paghiwa ng kanyang karne. Ang kutsilyo at tinidor ay nanatiling nakasabit sa himpapawid. Tiningnan niya ang kanyang kapatid na may halong pagtataka at inis. Ibinaling ni Don Francisco ang kanyang tingin kay Dennis. Walang gulat sa kanyang mga mata. Sa halip kalmado niyang inilapag ang kanyang baso ng alak sa mesa. Kumuha siya ng isang puting serbilyeta at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga labi. Sa isang boses na walang bahid ng pagsisisi o pag-aalala, sinabi ni Don Francisco na alam niya kung sino si Consuelo. Sinabi rin niyang isang malaking pagkakamali ng human resources na matanggap bilang tagalinis ang anak ng isang dating katulong na tinanggal dahil sa sakit. Ang lamig ng reaksyon ng kanyang ama ay lalong nagpagitaw sa galit ni Dennis. Ipinamukha niya kay Don Francisco ang karumaldumal na ginawa nito, ang pagpilit kay Consuelo na pumirma sa isang voluntaryong pagbibitiw upang hindi mabayaran ang buong pensyon at medical benefits nito noong nagsimula itong magkasakit at mabulag. Sinumbatan niya ang kanyang ama na ang imperyong ipinagmamalaki nila ay itinayo sa pamamagitan ng pandaraya at kawalan ng utang na loob sa mga taong nag-alay ng buhay para sa kanila. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Don Francisco. Ikinumpas niya ang kanyang kamay nang may paghamak. Sinabi niyang ang mga katulong ay binabayaran upang maglingkod at hindi sila pamilya. Idinagdag pa ng matanda na noong hindi na mapakinabangan si Consuelo dahil sa kanyang diabetes, isa lamang siyang pabigat sa kumpanya. Ayon kay Don Francisco, ang ginawa niya ay isang simpleng desisyon sa negosyo at hindi siya hihingi ng tawad dahil sa pagtanggal ng isang sirang bahagi ng makina. Ang mga salitang yon ang nagpatid sa huling hibla ng pagtitimpi ni Dennis. Sa isang marahas at bigla ang galaw hinawakan ni Dennis ang dulo ng mahabang mantel na nakasapin sa mesa at malakas itong hinigit. Ang lahat ng nasa ibabaw ng hapagkainan, ang mga porselanang plato, ang mga basong kristal na puno ng alak, ang mga kubyertos na pilak, at ang mainit na pagkain ay sabay-sabay na humagis at bumagsak sa sahig. Ang malakas na tunog ng pagkabasag ng mga baso at plato ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang pulang alak ay dumanak sa makintab na marmol na sahig na parang sariwang dugo humalo sa mga hiwa ng karne at durog na porselana. Napatili si Vanessa at mabilis na napatayo mula sa kanyang silya. Iniiwasan ang tumalsik na mainit na sarsa na tumama sa laylayan ng kanyang mamahaling damit. Galit na galit siyang sumigaw kay Dennis. Tinawag itong baliw dahil sa pagkasira ng kanilang hapunan nang dahil lamang sa isang hamak na matanda. Si Don Francisco ay nanatiling nakaupo, ngunit ang kanyang mukha ay pumula sa matinding galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng walang laman ng mesa. Dinuro ni Dennis ang kanyang ama. Sinabi niyang ang pamilya Vidal ay walang ibang ginawa, kundi mang-apak ng mga taong nasa ibaba upang mapanatili ang kanilang posisyon sa itaas. Ipinamukha niya na ang karangyaang tinatamasa nila ngayon ay nabahiran ng dumi at kawalang hiyaan. Idineklara ni Dennis na mula sa araw na ito, hindi na niya hahayaang magpatuloy ang pagmamalupit na ito at sisiguraduhin niyang mababayaran ang lahat ng utang na loob na kinalimutan ng kanyang ama. Hindi na nakapagpigil si Vanessa. Mabilis siyang lumapit sa kanyang kapatid at itinaas ang kanyang kamay. Isang mabilis at matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dennis. Bumaling ang mukha ni Dennis dahil sa lakas ng sampal ng kanyang kapatid. Namula ang kanyang pisngi. Sinigawan siya ni Vanessa, sinabing isa siyang kahihiyan
sa kanilang pamilya. Ipinagdiinan ni Vanessa na kailanman ay hindi magiging pantay ang isang tagalinis at ang mga Vidal, at kung ipagpapalit ni Dennis ang kanyang sariling dugo para sa mga basurang tulad ni Maureen at Consuelo, mas mabuti pang umalis na siya sa kanilang pamamahay. Dahan-dahang iniharap ni Dennis ang kanyang mukha. Wala siyang ginawang pagganti sa kanyang kapatid. Sa halip tumingin siya kay Don Francisco na ngayon ay nakatayo na at nanlilisik ang mga mata. Sa isang boses na kasing lamig ng yelo, sinabi ni Don Francisco na kung lalabas si Dennis sa pintuang iyon upang tulungan ang mga taong iyon, maaari na niyang kalimutan ang kanyang posisyon bilang CEO at ang kanyang karapatan bilang isang Vidal. Binalaan ng matanda ang kanyang anak na maaari niyang bawiin ang lahat ng mayroon ito sa isang iglap. Isang banta iyon ng pagtatakwil, isang pagputol ng ugnayan ng ama at anak. Tinitigan ni Dennis ang kanyang ama at kapatid sa huling pagkakataon. Nakita niya kung gaano sila kabilanggo sa kanilang sariling pagmamataas at kasakiman. Wala siyang nakitang pamilya sa loob ng silid na yon, kundi mga estrangherong nabubuhay sa ilusyon ng kapangyarihan. Tinalikuran ni Dennis ang kanyang pamilya. Naglakad siya palayo nang hindi lumilingon, iniiwan ang nagkalat na basag na porselana at dumanak na alak sa sahig. Ang bawat hakbang niya palabas ng dining room, palabas ng mansyon ay isang hakbang palayo sa pangalan ng mga Vidal at isang hakbang palapit sa paghahanap ng hustisya para sa taong nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pamilya. Kinabukasan, isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa masikip na eskinita ng tondo. Ang sasakyan ay labis na namumukod-tangi sa kapaligiran. Bawat pag-usad nito ay sinusundan ng mga nagtatakang tingin mula sa mga residente, mga batang naglalaro ng goma, mga inang naglalaba sa labas ng kanilang mga barong-barong at mga lalaking nag-iinuman sa ilalim ng isang puno. Ang lahat ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mamahaling sasakyan na tila naligaw ng landas at napadpad sa kanilang lugar. Huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay ni Maureen. Bumukas ang pinto at lumabas si Dennis. Ang kanyang suot, na mamahaling suit na nakaplansa ng maayos, ay lalong nagbigay diin sa agwat ng kanyang mundo at ng mundong kanyang pinasok. Kasunod niyang bumaba ang isang matandang lalaki na may dalang itim na maleta, isang pribadong doktor na kilala sa panggagamot ng mga mayayamang pamilya. Habang naglalakad si Dennis papunta sa maliit na pinto, nang barong-barong ang mga bulungan ng mga tao sa paligid ay unti-unting lumakas. Ang tunog ng kanilang pag-uusap ay umabot sa pandinig ni Maureen na nooy nasa loob at naghahanda ng lugaw para sa kanyang ina. Lumabas si Maureen mula sa kanyang bahay, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkabigla at pagkalito. Nakita niya ang karamihan ng kanilang mga kapitbahay na nakatayo sa labas, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanya at sa lalaking dahilan ng kaguluhan. Isang matinding pakiramdam ng kahihiyan ang bumalot sa buong pagkatao ni Maureen. Ang hiya, ang matinding pag-aalala sa sasabihin ng ibang tao ay parang isang malaking alon na humampas sa kanya. Ang pagdating ni Dennis, lalo na't may kasamang doktor, ay parang isang malaking anunsyo sa buong komunidad na sila ay desperado, kawawa at nangangailangan ng limos mula sa isang mayamang lalaki. Hindi niya gusto ang ganitong klaseng atensyon. Ang kanyang kahirapan ay isang pribadong krus na matagal na niyang pinapasan ng tahimik. Ngayon, ito ay lantad na sa lahat. Hinarap ni Maureen si Dennis bago pa man ito makatapak sa hagdanan ng kanilang bahay. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng diin. Nagtanong siya kung ano ang ginagawa ni Dennis sa kanilang lugar. Kalmadong ipinaliwanag ni Dennis na naroon siya upang tulungan si Consuelo. Sinabi niya na dinala niya ang pinakamahusay na doktor sa lungsod upang suriin ang kalagayan nito at bigyan ng tamang gamutan. Inilahad niya ang isang maliit na paper bag na puno ng mga mamahaling gamot na binili niya mula sa isang pribadong butika mga gamot na hindi kailanman mapapangarap bilhin ni Maureen. Sa halip na matuwa, mas lalong sumiklab ang damdamin ni Maureen. Para sa kanya, ang ginagawa ni Dennis ay hindi tulong, kundi isang insulto sa kanyang kakayahan bilang anak.
Ang pagdating ng lalaking ito ay parang isang deklarasyon na siya ay bigo sa pag-aalaga sa kanyang ina. Mariing tumanggi si Maureen sa alok ni Dennis. Sinabi niyang hindi nila kailangan ng awa ng mga Vidal. Ang kanyang mga salita ay matalim sinadya upang saktan at iparamdam kay Dennis na hindi siya tanggap sa kanilang mundo. Sinabi ni Maureen na mas gugustuhin pa niyang makita ang kanyang ina na nagdurusa sa sakit kaysa tanggapin ang perang nagmula sa parehong pamilyang nagtapon sa kanila na parang basura. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawa sa harap ng nakabukas na pinto sa paningin ng buong kapitbahayan. Si Dennis ay nagpupumilit na ipaintindi na hindi awa ang dala niya, kundi responsibilidad, isang pagbabayad sa utang na loob na matagal nang dapat bayaran. Ngunit para kay Maureen, ang lahat ng ito ay palabas lamang upang pagaanin ang konsensya ng mga mayayaman. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, kinuha ni Maureen ang paper bag na puno ng gamot mula sa kamay ni Dennis. Sa isang iglap inihagis niya ito palabas ng kanilang bakuran. Ang mga bote ng gamot at mga pakete ng tabletas ay nagkalat sa maputik na lupa. Tumigil sa paghinga ang mga taong nanonood. Ang ginawa ni Maureen ay isang matapang ngunit mapanganib na kilos ng pagsuway. Ang mukha ni Dennis ay nagpakita ng sakit at pagkabigo. Hindi niya maintindihan kung bakit tinatanggihan ng babae ang tulong na buong puso niyang inaalay. Hindi niya nauunawaan ang bigat ng hiya na dinadala ng isang taong sanay na sa pagtitiis ng walang tulong mula sa iba. Pinandilatan ni Maureen si Dennis. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa saluha. Sinabi niya na ang pera ng mga Vidal ay marumi na ito ay nabahira ng paghihirap at pagluha ng kanyang ina. Hinamon niya si Dennis na umalis na sa kanilang lugar at huwag nang bumalik kailanman. Nakatayo lamang si Dennis, hindi alam kung ano ang susunod na sasabihin o gagawin. Ang kanyang intensyon na tumulong ay nagresulta lamang sa mas malalim na sugat. Nang akala ng lahat ay tapos na ang eksena, isang mahinang boses ang narinig mula sa loob ng bahay. Ang boses ay pagod at halos hindi marinig, ngunit sapat na ito upang magpatigil sa mainit na pagtatalo. "Dennis, ikaw ba yan, iho?" Iyon ang boses ni Consuelo. Napalingon si Maureen sa loob ng kanilang bahay. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-aalala. Napatingin din si Dennis sa madilim na silid kung saan nanggagaling ang boses. Dahan-dahang lumabas mula sa anino ang isang babaeng nakaupo sa isang lumang silyang degulong. Si Consuelo, na narinig ang buong pagtatalo, ay pinilit ang sarili na gumulong palabas. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay halos hindi na makakita ng malinaw. Ngunit ang pagkilala niya sa boses ni Dennis ay hindi nagkamali. Nakatitig si Consuelo sa direksyon kung saan nakatayo si Dennis. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng 10 taon ng paghihirap at paglimot, muling nagtagpo ang mga landas ng yaya at ng batang kanyang inalagaan. Ang lahat ng tao sa paligid ay natahimik. Napatingin si Maureen sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Dennis. Ang matinding galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang damdaming hindi niya maintindihan. Sa pagkakataong yon, hindi na si Maureen ang magdedesisyon. Si Consuelo na mismo ang nagbukas ng pinto sa nakaraang matagal na nilang isinara. Dahan-dahang itinulak ni Maureen ang wheelchair ng kanyang ina, papasok sa maliit at madilim na silid. Sumunod si Dennis, maingat na yumuko upang hindi tumama ang kanyang ulo sa mababang hamba ng pinto. Ang doktor na kasama niya ay tahimik na naghintay sa labas, nagbibigay ng espasyo para sa isang pag-uusap na matagal nang dapat mangyari. Sa loob ng kwarto, ang amoy ng lumang kahoy at gamot ay nanunuot sa hangin. Umupo si Dennis sa isang maliit na bangkong kahoy sa tabi ng kama ni Consuelo. Ang kanyang mga tuhod ay halos kapantay na ng kanyang dibdib dahil sa liit ng upuan. Sa kabila ng marangyang damit, wala nang bahid ng pagiging isang makapangyarihang CEO sa kanyang kilos. Sa sandaling iyon, siya ay isang batang lalaki na muling humaharap sa babaeng nag-alaga sa kanya. Maingat na hinawakan ni Consuelo ang kamay ni Dennis. Ang balat ng matanda ay tuyo at manipis na parang papel.
Ngunit ang hawak nito ay may init na hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Lumuha ang mga mata ni Consuelo habang pinagmamasdan ang mukha ni Dennis na ngayon ay isa ng ganap na lalaki. Sa isang boses na garalgal, dahil sa emosyon, humingi si Dennis ng tawad kay Consuelo. Inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa ginawang kalupitan ng kanyang ama. Paulit-ulit niyang sinabi na kung nalaman lamang niya ng mas maaga, hindi niya hahayaang danasin nila ang ganoong kahirapan. Ang kanyang mga salita ay puno ng bigat at tunay na pagsisisi. Isang mahinang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Consuelo. Umiling siya ng marahan. Ibinulong niya na hindi kailanman nagkaroon ng kasalanan si Dennis. Naalala pa niya ang kabaitan ni Dennis nung bata pa ito, kung paano nito palihim na ibinibigay ang baon nitong tinapay sa hardinero dahil nakikita nitong pagod na pagod ito. Sinabi ni Consuelo na alam niyang busilak ang puso ni Dennis at iyon ay hindi nagbago. Ang mga salitang yon sa halip na magpagaan ay lalo pang nagpabigat sa dibdib ni Dennis. Ang pag-alala sa kabutihan niya noon ay mas lalong nagpamukha sa kanya kung gaano siya naging bulag at manhid bilang isang nasa hustong gulang na. Tinanong ni Dennis kung ano talaga ang nangyari noong araw na pinaalis ito sa mansyon. Hiniling niya na ikwento nito ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Huminga ng malalim si Consuelo. Tiningnan niya si Maureen na nakatayo sa isang sulok nakikinig. Nang tahimik ang kanyang mga braso, ay nakakrus sa dibdib na tila naghahanda sa muling pagbabalik ng sakit ng nakaraan. Inilahad ni Consuelo ang lahat. Ikinuwento niya kung paano siya ipinatawag ni Don Francisco sa grandiosong library ng mansyon. Inilarawan niya ang malamig at walang emosyong mukha ng kanyang amo habang ipinapaliwanag nito na ang kanyang pagkakasakit ay isang negatibong asset sa pamamahay. Naalala niya ang mga matatalim na salita ng mga abogado na nagsasabing mas makabubuting tanggapin na lamang niya ang maliit na halaga na inaalok kaysa dumaan pa sa korte at lalong mapahiya. Sa gitna ng kanyang pagkukwento, tumigil si Consuelo at umubo ng malakas. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang luma at naninilaw na sobre. Inabot niya ito kay Dennis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan ni Dennis ang sobre. Sa loob nito ay isang nakatuping papel, ang orihinal na kasunduan sa pagbibitiw na pinirmahan ni Consuelo. 10 taon na ang nakalilipas. Malinaw na nakasulat doon ang nakakainsultong halaga ng separation pay at sa ilalim nito ang pilit na pirma ng isang babaeng takot may sakit at walang lakas na nalumaban. Nakita ni Dennis ang katibayan ng pandaraya ng kanyang sariling ama. Ang dokumentong yon ay isang testamento sa kasakiman at kawalan ng puso. Mahigpit niyang hinawakan ng papel hanggang sa halos malukot ito sa kanyang mga kamay. Nangako si Dennis kay Consuelo. Sa isang boses na puno ng determinasyon, sinabi niya na hindi na matatapos ang araw nang hindi na itatama ang lahat ng kamaliang yon. Ipinangako niya na babayaran ng pamilya Vidal sa tamang paraan ang bawat taon, bawat araw, at bawat patak ng pawis na inialay ni Consuelo sa kanila. Ipinangako niyang ibibigay niya ang pinakamahusay na gamutan, ang pinakamaginhawang buhay, at ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanila. Habang nagaganap ang madamdaming eksenang yon sa Tondo, sa ika-22 palapag ng Vidal Imperial Hotel, ibang klase ng apoy ang nagliliyab. Nalaman ni Vanessa mula sa isang tsismosang katulong ang pagpunta ni Dennis sa Tondo, dala ang isang pribadong doktor. Ang balitang iyon ay nagpasiklab sa kanyang galit. Para sa kanya ang ginagawa ng kanyang kapatid ay hindi lamang pagsuway sa kanilang ama, kundi isang malaking kahihiyan sa pangalan ng kanilang pamilya. Ang pakikihalubilo sa mga basura ay isang bagay na hindi niya matatanggap. Dali-daling tinawagan ni Vanessa ang pinuno ng Human Resources Department. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang Director of Operations at bilang isang Vidal, nag-utos siya ng walang pag-aalinlangan. Ipinag-utos niyang tanggalin sa trabaho si Maureen Paredes epektibo kaagad. Hindi lamang yun, ipinag-utos din niya na ilagay ang pangalan ni Maureen sa blacklist ng lahat ng hotel
sa kanilang asosasyon, isang parusang magtitiyak na hindi na makakahanap ng trabaho si Maureen sa industriya kailanman. Habang nag-uusap pa si Dennis at Consuelo, sa loob ng maliit na silid, tumunog ang luma at dikipad na cellphone ni Maureen. Nag-aalangan man, sinagot niya ang tawag sa labas ng bahay. Iyon ay ang HR department ng Vidal Imperial. Sa isang malamig at formal na tono, ipinaalam ng babae sa kabilang linya na ang kanyang serbisyo ay hindi na kailangan. Sinabihan siyang huwag nang bumalik pa sa hotel. Nang magtanong si Maureen kung ano ang dahilan, sinabi lamang ng babae na yun ay isang management decision at hindi na kailangan pang ipaliwanag. Bumagsak ang cellphone mula sa nanginginig na kamay ni Maureen. Ang tunog ng pagtama nito sa sementadong sahig ay halos hindi niya narinig. Napasandal siya sa pader ng kanilang bahay, ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Sa isang iglap, habang ang pag-asa ay nagsisimula pa lamang sumibol sa loob ng kanilang tahanan, isa na namang pinto ang isinara sa kanyang mukha. Nawalan siya ng trabaho. Ang tanging pinagkukunan niya ng kaunting kita para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at para sa pag-aaral ni Zane ay bigla na lamang naglaho. Ang pangako ng tulong ni Dennis ay naging isang hungkag na salita sa harap ng kalupitan ng kapatid nito. Napatingin si Maureen sa loob kung saan naririnig niya ang boses ni Dennis na nangangako ng magandang kinabukasan para sa kanyang ina. Isang mapait na katotohanan ang tumama sa kanya sa mundo ng mga Vidal. Ang isang kamay ay nag-aalok ng tulong, habang ang isa naman ay palihim na sumasaksak sa likod. Ang balita ng pagpunta ni Dennis sa Tondo at ang kanyang pagsuway ay mabilis na nakarating kay Don Francisco. Hindi ang galit ng isang ama sa suwail na anak ang nanaig sa kanya, kundi ang puot ng isang patriarkang nasisira ang reputasyon. Para sa kanya, ang ginagawa ni Dennis ay hindi pagtulong, kundi pagbubukas ng isang lumang sugat na maaring makasira sa malinis at makapangyarihang imahe ng pamilya Vidal. Kailangan niyang tapusin ang gulo bago pa man ito lumaki. Kinahapunan, dalawang malaki at itim na SUV ang huminto sa bungad ng eskinita, hinaharangan ang makipot na daanan. Bumaba mula sa unang sasakyan, si Don Francisco. Ang kanyang suot na barong ay plansado at ang kanyang tindig ay matigas. Kasunod niya ang dalawang lalaking nakasuot ng itim, mga bodyguard, na ang tanging trabaho ay magbigay ng takot. Naglakad si Don Francisco sa maputik na daanan na tila isang haring bumibisita sa kolonya ng mga alipin. Ang kanyang mga mamahaling sapatos na katad ay lumubog sa putik, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon ng pagkasuklam. Tinitingnan niya ang mga barong-barong at ang mga taong nakatingin sa kanya na parang mga dumi sa ilalim ng kanyang suwelas. Nasa labas ng kanilang bahay si Maureen, naglalaba nang makita niya ang papalapit na grupo. Agad niyang nakilala ang mukha ni Don Francisco mula sa mga lumang litrato. Napatigil siya sa pagkusot, ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Walang anumang paalam pumasok si Don Francisco sa loob ng maliit na bahay na sinundan ng kanyang mga alagad. Ang malaking katawan ng tatlong lalaki ay halos pumuno sa buong espasyo, nagdulot ng kadiliman at bigat sa loob ng tahanan ni Maureen. Natutulog si Consuelo sa kanyang kama habang si Zane, nakadarating lamang mula sa eskwela, ay nagulat at napatayo sa isang sulok, mahigpit na hinawakan ang kanyang bag. Hinarap ni Don Francisco si Maureen na tila isang langgam na handa na niyang durugin. Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon, walang bahid ng pagkakasala sa kanyang mukha. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon, kumuha si Don Francisco ng isang makapal na sobre. Pabalibag niya itong inilapag sa maliit na lamesang kahoy. Ang tunog ng pagbagsak ng sobre na puno ng pera ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa isang boses na malamig at walang pakundangan, sinabi ni Don Francisco na ang laman ng sobreng iyon ay sapat na upang bilhin ang katahimikan ni Maureen. Inutusan niya itong kunin ang pera, lisanin ang Maynila, kasama ang kanyang ina, at bumalik sa probinsya. Ipinag-utos niya na putulin na nila ang anumang ugnayan kay Dennis at kalimutan na nagtrabaho si Consuelo para sa mga Vidal. Isa yung alok, ngunit ang tono ay isang utos na walang puwang para sa pagtanggi.
Nakatitig lamang si Maureen sa sobre. Ang pera sa loob niyon ay sapat na upang bumili ng gamot, pagkain at marahil ay isang maliit na lupa sa probinsya. Iyon ang kasagutan sa marami sa kanilang mga problema. Ngunit ang paraan ng pagbibigay nito, ang paglapastangan sa kanilang tahanan, ang paghamak sa kanilang pagkatao, ay isang laso na hindi niya kayang lunukin. Tumingin si Maureen kay Don Francisco. Ang takot na naramdaman niya kanina ay naglaho. Sa halip, isang nag-aapoy na galit ang pumalit dito. Ito ang lalaking sumira sa buhay ng kanyang ina at ngayon ay sinusubukan nitong bilhin ang kanilang dignidad gamit ang maruming pera. Dahan-dahang itinaas ni Maureen ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Sa isang tinig na hindi nanginginig, sinabi niya kay Don Francisco na hindi nila kailangan ang kanyang pera. Sinabi niyang hindi mabibili ng anumang halaga ang 19 na taon ng serbisyo ng kanyang ina. Isang mapang-insultong ngiti ang sumilay sa labi ni Don Francisco. Tinawag niyang tanga si Maureen. Ayon sa kanya, ang mga mahihirap na tulad niya ay dapat maging masaya kapag binibigyan ng biyaya. Ang mga salitang iyon ang sumira sa lahat ng natitirang pagtitimpi ni Maureen. Sa ibabaw ng mesa, may isang baso na puno ng malabong tubig na ininuman ni Zane kanina. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, kinuha ni Maureen ang baso. Iwinasiwas niya ang laman nito ng buong lakas. Ang malabong tubig ay tumama ng diretso sa mukha ni Don Francisco. Tumulo ang tubig mula sa kanyang noo, sa kanyang pisngi at sa kanyang mamahaling barong. Natigilan ang lahat. Ang mga bodyguard ay napahakbang pasulong, ngunit isang senyas mula kay Don Francisco ang nagpatigil sa kanila. Pinunasan ni Don Francisco ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi niya inaasahan ang ganitong klase ng pagsuway mula sa isang hamak na babae. Ngunit hindi pa tapos si Maureen. Kinuha niya ang makapal na sobre ng pera. Binuksan niya ito at sa harap ng namimilog na mga mata ni Don Francisco, sinaboy niya ang laman nito sa sahig. Nagkalat ang mga 1,000 pisong papel sa maruming semento. Pagkatapos ibinato niya ang walang lamang sobre sa dibdib ng matanda. Itinuro ni Maureen ang pinto gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Sumigaw siya ng buong lakas, isang sigaw na puno ng naipong sakit at galit. Pinalayas niya si Don Francisco sa kanilang bahay. Ipinagsigawan niya na ang kanilang karangalan ay hindi nabibili. Nagalit ang isa sa mga bodyguard sa ginawang pagbastos ni Maureen. Humakbang ito pasulong handa ng sakta ng babae. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang anino ang mabilis na kumilos mula sa sulok. Si Zane. Hawak ang isang kutsilyo sa kusina na ginagamit nila sa paghiwa ng gulay. Sumugod si Zane sa pagitan ng kanyang ina at ng bodyguard. Itinutok niya ang nanginginig na patalim sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon ng isang anak na handang pumatay para ipagtanggol ang kanyang ina. Sumigaw si Zane na huwag nilang sasaktan ang kanyang nanay. Napatingin si Don Francisco kay Zane pagkatapos ay sa nagkalat na pera sa sahig. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong klaseng pagpapahiya, lalo na mula sa mga taong itinuturing niyang mas mababa pa sa lupa. Tumingin siya ng masama kay Maureen sa huling pagkakataon. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nangako ng paghihiganti. Isang banta iyon na mas malakas pa sa anumang salita. Tumalikod si Don Francisco at naglakad palabas ng bahay ng walang lingon-lingon. Sumunod ang kanyang mga bodyguard. Naiwan sina Maureen at Zane, nanginginig sa gitna ng nagkalat na pera, nakahanda para sa digmaang alam nilang sila na mismo ang nagsimula. Matapos ang marahas na pagbisita ni Don Francisco, ang loob ng barong-barong ni Maureen ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga 1,000 pisong papel ay nakakalat pa rin sa sahig, nakahalo sa alikabok at bakas ng putik mula sa sapatos ng matandang Vidal. Hindi yon ginalaw ni Maureen. Para sa kanya, ang bawat piraso ng papel na yon ay sumasagisag sa kawalan ng respeto ng pamilyang pinaglingkuran ng kanyang ina. Pumasok si Dennis
Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang kanyang mukha ay namumutla nang makita ang nagkalat na pera at ang nanginginig na si Zane na hawak pa rin ang kutsilyo. Nang malaman niya ang ginawa ng kanyang ama at ang balitang tinanggal na sa trabaho si Maureen, isang malamig na puot ang namuo sa kanyang dibdib. Sa halip na humingi muli ng paumanhin, kumilos si Dennis. Sinabi niya kay Maureen na ang panahon ng pagtatago at pagtitiis ay tapos na. Hinimok niya si Maureen na gamitin ang nag-iisang sandatang meron sila ang katotohanan, gamit ang lumang kasunduan sa pagbibitiw na itinago ni Consuelo at ang dokumento ng biglaang pagkakasanti kay Maureen. Nang walang sapat na dahilan, nagpasya silang lumaban sa legal na paraan. Kinaumagahan ang Vidal Imperial Hotel ay parang isang pugad ng mga bubuyog na nabulabog. Ang balita tungkol sa hindi makatarungang pagtrato sa isang dating matapat na empleyado at ang kasalukuyang ilegal na pagtatanggal sa anak nito ay nagsimulang kumalat sa mga social media at sa ilang maliliit na pahayagan sa tulong ng mga koneksyon ni Dennis sa labas ng kumpanya. Sa malawak at marangyang lobby ng hotel, nakatayo si Vanessa Vidal sa gitna ng makintab na marmol na sahig. Suot ang kanyang mamahaling business suit, nagbibigay siya ng matatalim na utos sa mga staff. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng pagmamalaki. Ipinag-uutos niya na higpitan ang seguridad at huwag hayaang makatapak si Maureen o kahit sinong media sa loob ng gusali. Para sa kanya, ang lahat ng nangyayari ay isang maliit na ingay lamang na madali niyang mapapatahimik. Ngunit ang katahimikan ng lobby ay nabasag ng bumukas ang mga malalaking pintuang kristal. Pumasok si Dennis. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang awtoridad na nagpalingon sa lahat ng mga empleyado at bisita. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Vanessa. Naglakad si Dennis palapit sa kanyang kapatid. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay tila kuryenteng gumagapang sa hangin. Napahinto ang mga bellboy receptionist at maging ang mga bisita sa kanilang ginagawa upang panoorin ang paghaharap ng dalawang makapangyarihang Vidal. Hinarap ni Vanessa ang kanyang kapatid na may mapang insultong ngiti. Sinabi niya na wala nang magagawa si Dennis dahil naisagawa na ang desisyon ng management. Ipinagmalaki ni Vanessa na ang pagtatanggal kay Maureen ay aprobado ng kanilang ama at wala nang puwang ang mga mantsa sa kanilang hotel. Hindi sumigaw si Dennis. Sa halip lumapit siya nang mas malapit kay Vanessa sapat na upang maramdaman nito ang lamig ng kanyang presensya. Sa isang boses na malinaw at mariin, sinabi ni Dennis na ang hotel na ito ay hindi pag-aari ng isang tao lamang na naghahari-harian. Ipinamukha niya kay Vanessa na ang ginawa nitong pagtatanggal kay Maureen nang walang pirma niya bilang CEO ay isang malalang paglabag sa protokol ng kumpanya. Sa harap ng maraming saksi, itinaas ni Dennis ang kanyang kamay. Maingat. Ngunit mabilis niyang hinawakan ang lanyard na nakasabit sa leeg ni Vanessa ang tali kung saan nakakabit ang kanyang ginto at itim na identification card na nagsisilbing simbolo ng kanyang posisyon bilang Director of Operations. Sa isang matatag na hila naramdaman ni Vanessa ang paghigpit ng tali sa kanyang leeg bago ito tuluyang natanggal mula sa kanyang suot na blazer. Ang aksyong ito ni Dennis ay hindi lamang isang pisikal na pagkuha ng isang ID. Ito ay isang formal at pampublikong pagtanggal ng kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa sa matinding pagkabigla at kahihiyan. Ang kanyang mukha ay namula, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tindi ng hiya na idinulot ng kanyang kapatid sa harap ng kanilang mga subordinates. Akmang sasampalin ni Vanessa si Dennis, ngunit mabilis na hinawakan ni Dennis ang kanyang braso sa himpapawid. Ang hawak ni Dennis ay mahigpit isang babala na hindi na siya magpapaapipa. Sinabi ni Dennis sa pandinig ng lahat na epektibo, sa sandaling iyon, suspendido si Vanessa sa lahat ng kanyang tungkulin sa hotel dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan at pagsira sa imahe ng Vidal Imperial. Inutusan niya ang mga gwardya na ihatid si Vanessa palabas ng lobby. Ang lobby na kanina ay maingay sa mga utos ni Vanessa ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang makapangyarihang anak ni Don Francisco ay nakatayo roon, walang ID
hawak ng kanyang sariling kapatid at pinapanood ng mga empleyadong matagal na niyang minaltrato. Isang matinding pakiramdam ng tagumpay ang naramdaman ng ilang staff, bagamat wala silang sinasabi. Binitiwan ni Dennis ang braso ni Vanessa at ibinato ang ID nito sa ibabaw ng front desk. Sinabihan niya ang kanyang kapatid na umuwi na at sabihin sa kanilang ama na ang batas ng pamilya Vidal ay tapos na. Sa gitna ng kanyang matinding galit, tumalikod si Vanessa at mabilis na lumabas ng hotel. Ang tunog ng kanyang mga takong ay mabilis at hindi maayos, isang malinaw na senyales ng kanyang pagkatalo. Huminga ng malalim si Dennis, ngunit bago pa man niya makuha ang kanyang kapanatagan, naramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone sa kanyang bulsa. Agad niyang sinagot ang tawag. Ang boses ni Zane sa kabilang linya ay puno ng takot at pag-iyak. Halos hindi maintindihan ni Dennis ang sinasabi ng bata sa simula. Ngunit nang marinig niya ang mga salitang ospital at hindi humihinga, tumigil ang mundo ni Dennis. Sinabi ni Zane na biglang nawalan ng malay si Consuelo matapos ang isang matinding pag-ubo. Ang matanda ay kasalukuyang isinusugod sa pinakamalapit na pampublikong ospital sa Tondo. Ngunit ayon sa mga paramediko, ang lagay nito ay kritikal at kailangan ng mas maayos na pasilidad. Ang tagumpay na naramdaman ni Dennis kanina sa lobby ay biglang naglaho pinalitan ng isang matinding takot na baka huli na ang lahat. Nangako siya kay Zane na pupunta siya agad. Mabilis na tumakbo si Dennis palabas ng hotel, hindi na pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga tao. Ang kanyang tanging nasa isip ay ang mukha ni Yaya Consuelo. Ang laban para sa hustisya ay biglang naging isang karera laban sa kamatayan. Habang pinapaandar niya ang kanyang sasakyan, nang mabilis isang katanungan ang bumabagabag sa kanya, sapat ba ang lahat ng ginawa niya upang mabayaran ang utang na loob na 10 taon nilang kinalimutan, o ang kamatayan ba ang magiging huling tuldok sa kwento ng kanyang yaya? Ang pasilyo ng intensive care unit sa St. Jude Medical Center ay balot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mahina at ritmikong tunog ng mga makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ni Consuelo. Ang amoy ng antiseptic at malamig na hangin ng ospital ay tila lalong nagpapadama ng lapit ng kamatayan. Nakasandal si Maureen sa pader, ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kakaiyak. Nakatingin siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo si Dennis, nakatingin sa malayo, ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding pagod at determinasyon. Nagbago ang kapaligiran nang bumukas ang malalaking pintuan sa dulo ng pasilyo. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang naglalakad palapit, si Don Francisco. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang kanyang mga bodyguard, wala ang kanyang matikas na tindig, at ang aura ng kapangyarihan na dati ay nagpapayuko sa lahat. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ang kanyang balikat ay bahagyang nakayuko, at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Huminto si Don Francisco sa harap ng kanyang anak. Tiningnan siya ni Dennis ng walang emosyon. Bago pa man makapagsalita ang matanda, ibinigay na ni Dennis ang kanyang huling banta. Sa isang boses na mababa, ngunit puno ng diin, sinabi ni Dennis sa kanyang ama na kung hindi nito haharapin ang katotohanan sa loob ng silid na yon, maaari na nilang kalimutan na sila ay magkapamilya. Sinabi ni Dennis na handa niyang iwan ang lahat, ang yaman ng pangalan at ang kumpanya, huwag lamang maging bahagi ng isang pamilyang walang puso. Hindi sumagot si Don Francisco. Tiningnan niya ang pintuan ng silid ni Consuelo. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inabot ang hawakan ng pinto at pumasok sa loob. Sumunod sina Dennis at Maureen nang walang ingay. Sa loob ng silid ang liwanag ay malamlam. Si Consuelo ay nakaratay, ang kanyang katawan ay tila lalong lumiit sa gitna ng mga puting kumot at maraming tubo. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. Nang marinig niya ang mga yabag ng sapatos, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kahit na malabo na ang kanyang paningin, nakilala niya ang anino ng lalaking nakatayo sa paanan ng kanyang higaan. Lumapit si Don Francisco sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming dekada,
Tinitigan niya ang babaeng nag-alaga sa kanyang tahanan at sa kanyang anak. Nakita niya ang mga bakas ng hirap sa mukha ni Consuelo, mga kulubot na hindi lamang gawa ng panahon, kundi ng mga desisyong ginawa niya upang protektahan ang kanyang sariling interes. Naramdaman ni Don Francisco ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Isang pagsisisi na matagal na niyang pilit na iwinawaksi, ngunit ngayon ay tuluyan ng sumabog. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang kanyang mga business decisions, at ang kanyang pagmamataas ay biglang nagmukhang basura sa harap ng isang taong nag-alay ng tunay na pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang katahimikan ng silid ay nabasag ng marinig ang isang mahinang tunog ng paggalaw. Dahan-dahang ibinaba ni Don Francisco ang kanyang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig at sementadong sahig ng ospital. Lumuhod ang makapangyarihang si Don Francisco Vidal sa tabi ng higaan ng isang dating katulong. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Consuelo. Yumuko siya, ang kanyang noo ay halos tumama sa gilid ng kama. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Sa isang boses na basag at puno ng pagsisisi, humingi siya ng tawad. Paulit-ulit niyang sinabi ang salitang patawad, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy mula sa kanyang mga mata, pumapatak sa mga kamay ni Consuelo. Inamin ni Don Francisco na naging bulag siya sa utang na loob. Sinabi niyang ang kanyang kasakiman ay naging sanhi ng pagdurusa ng taong pinakamalaki ang naitulong sa kanila. Sa pagkakataong yun, wala na ang CEO, wala na ang bilyonaryo, tanging isang lalaki na lamang ang naroon nagmamakaawa para sa kapatawaran ng kanyang kaluluwa. Nakatingin lamang si Maureen sa kanyang ina at kay Don Francisco. Tumalikod siya at humarap sa bintana. Itinakip ang kanyang kamay sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hikpi. Hindi niya alam kung matutuwa siya o magagalit, ngunit ang makita ang taong nagpahirap sa kanila na nakaluhod sa paanan ng kanyang ina ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam ng paglaya. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang pag-iyak ni Don Francisco at ang mabigat na paghinga ni Consuelo. Dahan-dahang iginalaw ni Consuelo ang kanyang nanginginig na daliri upang haplusin ang kamay ni Don Francisco. Sa isang boses na halos isang bulong na lamang nagsalita siya. Sinabi niya na matagal na siyang nagpatawad. Ayon kay Consuelo, hindi siya nagtanim ng galit dahil ang pag-ibig niya para kay Dennis at sa pamilya Vidal ay mas malakas kaysa sa anumang sakit na dinanas niya. Ang huling salitang binitawan ni Consuelo ay isang hiling na sana ay mahanap din ni Don Francisco ang kapayapaan sa kanyang sarili. Naramdaman ni Dennis ang paglamig ng hangin sa loob ng silid. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ng kanyang ama habang ang kabilang kamay niya ay humawak sa kamay ni Maureen. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na naghihiwalay sa kanila, ang yaman ng katayuan sa buhay at ang galit ay tuluyang gumuho. Ang ritmikong tunog ng heart monitor ay biglang nagbago, naging isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog ng paghinto. Naging payapa ang mukha ni Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit, ang kanyang mga kamay ay huling nakahawak kay Don Francisco at Dennis. Pumanaw siya ng may ngiti sa kanyang mga labi. Baon ng katiyakang sa wakas ang utang na loob ay nabayaran na hindi ng pera, kundi ng isang tapat na pagsisisi. Humagulgol si Maureen at napasubsob sa dibdib ng kanyang ina. Nilapitan siya ni Dennis at niyakap ng mahigpit habang si Don Francisco ay nanatiling nakaluhod, nakayuko at tahimik na tinatanggap ang bigat ng isang buhay na ngayon lamang tunay na nagising. Ang hapon na yon sa ospital ay naging saksi sa pagkamatay ng isang bayani ng tahanan at ang muling pagkasilang ng isang pamilyang natutong tumingin muli sa puso ng tao. 6 na buwan, ang mabilis na lumipas matapos ang pagpanaw ni Consuelo. Ang Vidal Imperial Hotel ay nanatiling nakatayo ng may karangyaan sa gitna ng Makati, ngunit sa loob nito, isang malaking pagbabago ang nagaganap, isang pagbabagong hindi nakikita
sa mga pader o kasangkapan, kundi nararamdaman sa bawat empleyado. Isang maliwanag na umaga, nagtipon ang mga staff sa pangunahing lobby. Sa gitna ng makintab na pader, malapit sa opisina ng CEO, ay may isang bagong marker na yari sa tanso. Nakasulat doon ang pangalan ni Consuelo Paredes na may titulong Ang Puso ng Vidal Imperial. Iyon ang naging simbolo ng bagong pundasyon ng kumpanya, ang pagkilala sa halaga ng bawat manggagawa. Nakatayo si Dennis sa harap ng marker, ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng kapayapaan. Sa kanyang tabi ay si Maureen. Wala na itong suot na kupasing uniforme ng tagalinis. Ngayon, suot ni Maureen ang isang formal at dissenting business attire. Bilang bagong head of Employee Welfare Department, siya na ang nangangalaga sa mga pangangailangan at karapatan ng lahat ng empleyado ng hotel. Ang kanyang opisina ay naging isang kanlungan para sa mga manggagawang may pinagdadaanan, isang lugar kung saan ang bawat boses ay pinakikinggan. Sa malayo malapit sa elevator, nakatayo si Annabel. Ang dating supervisor na mapangapi ay nanatili sa kanyang posisyon, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na puno ng kayabangan. Matapos ang sunod-sunod na training tungkol sa tamang pamumuno at etika, natutunan niyang igalang ang bawat tauhan sa ilalim niya. Alam niyang sa isang pagkakamali lamang ay maaari siyang managot sa departamento ni Maureen. Dumating din si Vanessa. Hindi na siya ang makapangyarihang Director of Operations. Matapos ang kanyang suspensyon, nagpasya siyang magtrabaho sa isang maliit na sangay ng hotel sa probinsya upang doon muling simulan ang kanyang karera mula sa ibaba. Ang kanyang pagdating sa Maynila sa araw na yon ay upang magbigay pugay sa memorya ni Consuelo. Bagamat may bakas pa rin ng pait sa kanyang mga mata, makikita ang unti-unting paglambot ng kanyang puso. Lumapit siya kay Maureen at sa kauna-unahang pagkakataon, iniabot niya ang kanyang kamay at bumati ng may katapatan. Ang seremonya ay dinaluhan din ni Don Francisco. Nakaupo siya sa isang silya, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa isang tungkod. Hindi na siya ang malupit na patriarka na tinitingnan ang lahat bilang mga numero. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakatutok sa marker ni Consuelo. Ang kanyang pagsisisi ay hindi naglaho, ngunit ginamit niya ito upang muling buuin ang relasyon niya sa kanyang mga anak. Matapos ang maikling programa, naglakad sina Dennis at Maureen patungo sa hagdanan ng service entrance sa ika-22 palapag, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Naupo sila sa mga baitang ng hagdan, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na mabigat, kundi puno ng komportableng pag-unawa. Tumingin si Dennis kay Maureen. Inilahad niya ang balita tungkol kay Zane. Ang binatilyo ay kasalukuyan ng nag-aaral sa isang prestihiyosong universidad sa ilalim ng Consuelo Paredes Scholarship Fund. Hindi na kailangang magbuhat ni Zane ng mga semento sa construction site. Ngayon ang kanyang tanging pinagtutuunan ng pansin ay ang kanyang pangarap na maging isang arkitekto upang balang araw ay makapagtayo ng matitibay na bahay para sa mga tulad nilang nagmula sa hirap. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maureen. Tumingin siya sa malayo sa tanawin ng lungsod mula sa bintana ng pasilyo. Sinabi niya na sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, nagpapasalamat siya dahil ang sakripisyo ng kanyang ina ay hindi nawalan ng saysay. Ang pagkamatay ni Consuelo ang naging tulay upang magising ang konsensya ng mga taong nakalimot na sa kahalagahan ng utang na loob. Hinawakan ni Dennis ang kamay ni Maureen, isang hawak na puno ng paggalang at pasasalamat. Sinabi niya na siya ang dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa katapangan ni Maureen na harapin siya at sabihin ang katotohanan, marahil ay nanatili siyang bilanggo ng isang huwad na karangyaan. Ayon kay Dennis, natutunan niya na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng hotel o dami ng pera, kundi sa lalim ng pagmamahal na ibinibigay nito sa mga taong nagtatrabaho sa likod ng tabing. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, kinuha ni Maureen mula sa kanyang bag ang isang maliit at lumang bagay. Iyon ang asul na backpack na binili ni Consuelo para kay Dennis noong bata pa ito. Maingat itong itinago ni Maureen
Sa loob ng maraming taon, iniabot niya ito kay Dennis. Nang mahawakan ni Dennis ang lumang tela, naramdaman niya ang init ng pag-ibig ni Yaya Consuelo. Ang bawat tahi ng bag na yon ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing hindi siya hinayaan ng kanyang yaya na maging mapag-isa. Ang bag na yon ay ang kanyang tunay na mana, isang pamanang higit pa sa lahat ng ari-arian ng pamilya Vidal. Tumayo ang dalawa at sabay na naglakad patungo sa lobby. Sa bawat empleyadong nadadaanan nila, may mga ngiting sumasalubong. Ang hotel ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay naging isang pamilya. Paglabas nila sa pangunahing pintuan, sinalubong sila ng sikat ng araw. Ang langit ay malawak at asul, tila nagpapahiwatig ng isang mundong puno ng pagkakataon. Sa di kalayuan nakita nila si Zane na naglalakad palapit, may dalang mga libro at isang malapad na ngiti. Ang batang dating may hawak na kutsilyo upang protektahan ang kanyang ina, ngayon ay may hawak ng panulat upang iguhit ang kanyang kinabukasan. Ang kwento ni Maureen at Dennis ni Consuelo at Don Francisco ay isang paalala na ang mga pagkakamali ng nakaraan ay maaaring itama at ang mga sugat ng puso ay maaaring maghilom kung may sapat na lakas upang harapin ang katotohanan. Sa dulo ng araw, ang Vidal Imperial Hotel ay nanatiling nagniningning sa lungsod. Ngunit sa ilalim ng mga ilaw nito, ang pinakamahalagang hiyas na itinatago ay ang kwento ng isang yaya na nagturo sa isang makapangyarihang pamilya kung paano muling maging tao. Ang utang na loob ay nabayaran na at ang bawat isa ay handa na para sa isang bagong simula. Bit-bit ang mga aral na hindi kailanman mabubura ng panahon. Dito nagtatapos ang ating kwento sa ilalim ng init ng araw, sa gitna ng isang bagong pag-asa at sa pagyakap sa isang bukas na malaya na sa mga anino ng kahapon.